Hello, dear listeners! Si Miss CJ po ito. Welcome back to Miss CJ Stories Channel. At sasamahan ko ulit kayo ngayong araw na ito, san man kayo sa mundo, anuman ang ginagawa nyo. Baon ko ay kwentong magpapakilig at magpapainit sa hapong ito. Handa na ba kayo? Simulan na natin ang kwento natin sa araw na ito. May posibilidad nga kayang mapaibig sa isang taong walang kasiguraduhan ng pakay? At hindi mo maintindihan ang kinikilos? Yan kasi ang halos palaging agam-agam ni Blythe simula nang matanggap siya sa kumpanyang pag-aari ng kilala at matagumpay na bilyonaryo na si Drake. You're hired. You're hired. You're... Okay, hired. Walang buhay na sambit ni Blythe habang nakapila sa harap niya ang mga aplikante ng kanilang kumpanya. Hired. 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 Ikaw, I'm sorry. Hindi ka namin pwedeng i-hire dahil galing ka sa kakompetensyang kumpanya eh. Pasensya ka na ha. Utos lang ng may-ari. What the hell are you doing, Blythe? Sir Drake? Bakit po? May problema po ba? Ganito bang hiring process ng kumpanya ko? Tingnan mo nga mabuti ang mga na-hire mo, puro lalaki. Wala naman po sigurong masama ron, sir. Hindi naman po ako bumase sa kasarian nila eh. Seryosong lumapit ang binata sa pwesto ni Blythe. No, ayoko nito. Dapat talaga hindi kita pinabayaan dito eh. Napabaling ang tingin niya sa mga aplikante na nasa harapan nila, lalo na sa mga kaka-hire pa lang ng dalaga. You are all fired. Salamat sa pagpunta. Po? Sir, bakit? Hindi mo pwedeng gawin yan sa kanila. Nag-effort sila sa pag-a-apply nila rito. Sinasadya mo bang mag-hire ng lalaki rito sa kumpanya ko? Bakit? Para saan? Para mas marami kang lalaking pagpipilian? Ano pong sinasabi niyo, sir? Magsabi ka na lang ng totoo. Hindi pa ba ako sapat sa paningin mo, Blythe? Gusto mo ba talaga maraming lalaki nakapalibot? Isang malakas na sampalang nagpatahimik kay Drake. Nagulat ang mga aplikante at nag-alisan dahil sa nasaksihan nila. Sa kabila nun, walang bahid ng pagsisisi o pag-aalinlangan sa mukha ng dalaga. Halos magpuyos na sa galit ang kanyang mukha habang nakatitig sa boss niya. Hindi ko po alam kung anong sinasabi niyo, sir. Ginagawa ko ng maayos ang trabaho ko rito. Kaya sila na-hire dahil pasok sila sa kwalifikasyon na hinahanap natin. Wala akong pakialam kung ano pa man ang kasarian nila dahil hindi ko naman to kumpanya. Tumayo si Blythe at saka hinarap ang boss niya. Kung may problema ho kayo sa akin, huwag niyong dinadaan sa pangbabastos sa akin, okay? Maayos ako nagtatrabaho rito at wala akong oras para sa mga paratang na sinasabi niyo. Bakit mo ako sinampal? Para magising ka sa katotohanan. Hindi porket ikaw ang boss dito, hahayaan kitang pagsalitaan ako ng kung ano-ano. Kung hindi mo ako kayang irespeto, wala ka rin makukuhang respeto mula sa akin. Sinasabi ko lang naman kung ano nakikita ko. Malisyoso ka kasi masyado, Sir Drake. Kung ano-anong kahulugan ang ibinibigay mo sa mga nakikita mo, lalo na sa mga kilos ko. Ano ba talagang trip mo sa akin, ha? Wala. Wala naman pala eh. Baka pwedeng hayaan mo kung gawin ng maayos ang trabaho ko. Hindi yung basta-basta ka nalang susulpot sa tuwing may lalaking malapit sa akin. Hindi kita boyfriend, okay? Boss lang kita. Padabog na naglakad paalis ang dalaga. Hindi na talaga niya makontrol ang galit niya dahil hindi naman ito ang unang beses na umakto ng ganito ang boss niya. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya maintindihan kung ano ba talagang trip ni Drake at ganito nang kinikilos palagi. Ilang linggo pa lang si Blythe sa kumpanyang ito at halos pagsisihan na agad niya na natanggap pa siya rito. Girl, nabalitaan ko yung nangyari sa baba. Ayos ko lang ba? Ayos lang ako, Missy. Ibang klase ka talaga, girl. Sinampal mo si Sir Drake? Oo. Hindi ko naman pwedeng hayaang bastusin niya ako, no? At sa harap pa talaga ng maraming tao. Ano naman ang plano mo niyan? Parang mas lalong nagiging weirdo ang mga kilos ni Sir pagdating sa'yo. Kung matatanggal ako sa trabaho ng dahil sa pagsampal ko sa kanya, ayos lang, no? Mas mabuti na rin siguro yun para makaalis na ako rito. Inakbayan ni Missy ang dalaga. Bakit po kasi ayaw mong mag-resign? Hindi nga tinatanggap ni Sir Drake ang resignation ko eh. Ay, oo nga pala, no? Ang hirap nga pala kapag kasing ganda mo, no? At ano naman ang ibig mong sabihin? Baka kasi ganyan si Sir sa'yo dahil type ka niya. Tapos, kaya lagi kanyang tinataboy palayo sa mga lalaking umaali-aligid sa'yo dahil ayaw niya magkaroon ng kaagaw. Possessive ba? Ika nga nila.
Anak naman ng teteng. Possessive ang lintik, baka may sayad lang talaga siya sa utak. Tinapik ni Missy ang balikat ng kanyang kaibigan. Hoy, baka may makarinig naman sa'yo, girl. Baka mas lalo ka namang pag-initan ni sir niyan. Wala akong pakialam. O siya, ang mas mabuti pa, bumalik ka na lang doon sa pwesto mo at iwasan mo na muna ang pakikipagtalo mo kay sir, ha? Palamigin mo na muna yung ulo mo, okay? Ano pa nga ba? Magkita na lang tayo mamaya, ah. Sige. Hindi pa rin nababawasan ang inis at galit ni Blythe kahit nakabalik na siya sa kanyang pwesto. Minabuti na lang niyang abalahin ang kanyang sarili sa pag-aasikaso ng mga trabaho niya para sa susunod na araw at para na rin mabaling sa ibang bagay ang atensyon at isip niya. Sa sobrang tutok nga ni Blythe sa kanyang ginagawa, hindi na niya napansin ang paglipas ng oras. Na hindi na nga niya nakain ang pananghalian niya at kahit ilang beses na siyang tinatawag ni Drake ay hindi niya ito napapansin. Tumigil siya sa ginagawa niya nang masigurado niyang oras na ng uwian. Kaya naman dali-dali na siyang nag-ayos ng mga gamit niya at lumabas ng kumpanya. Blythe, sandali! Blythe! Sigaw ni Drake na humahabol pa sa dalaga. Teka lang, Blythe, hintayin mo ako. Ano pa bang kailangan mo, sir? Pagod na ako sa buong araw kong trabaho. Baka pwede namang wag mo nang dagdagan? Kailangan kita makausap. Tungkol saan? Huminto sa paglalakad si Blythe at saka nilingon ang hinihingal niyang boss. Kung pagsasabihan mo na naman ako ng kung ano-ano, wag na lang. Sinasayang mo lang ang mahalaga mong oras. Isa pa, gusto ko na rin umuwi para. I'm sorry. Napakurap-kurap dahil sa pagkagulat ang dalaga. Ano? Ang sabi ko, I'm sorry. Sorry dun sa nangyari kanina. Hindi naman mababago ng sorry mo yung nangyari kanina, sir. Ang mabuti pa, baguhin mo na lang yung ugali mo kasi hindi ko talaga maiintindihan kung ano ang trip mo. Hindi ko rin alam kung bakit ganito ako pagdating sa'yo. Hindi ko na problema yan, sir. Wala akong ginagawang masama. Maayos pa nga ako nagtatrabaho eh. Ikaw lang tong palaging may kung anong ginagawang eksena. Kaya nga humingi ako ng pasensya, di ba? Alam kong mali at hindi tamang ginawa't sinabi ko kanina. Mabuti naman alam mo. Huminga ng malalim ang binata. Ano po bang dapat kong gawin para mapatawad mo ako? Nothing. Just do nothing, sir. Tumalikod ang dalaga at saka muling naglakad dire-diretso sa kanyang kotse. Mabuti na lang at hindi na siya sinundan ng boss niya kaya naman agad na siyang nagmaneho paalis. Nadaanan pa niya si Drake sa entrance ng parking lot at nakatunganga lang ito roon. Binaliwala na lang ni Blythe ang kanyang nakita at itinuon ang atensyon sa pagmamaneho. Sa paglipas ng mga araw at linggo, kahit na papano, nabawasan naman ang pagtatalo ni Blythe at Drake. May mga pagkakataon pa rin na nagiging possessive ang binata, ngunit hindi naman na yun katulad nung una. Sir Drake, dala ko na po yung report na hinahanap nyo. Malakas na sigaw ng dalaga mula sa labas ng opisina ng boss niya. Pagkatapos ay kumatok pa nga siya. Sir? Nandyan ka ba, sir? Papasok na po ako. Teka! Hindi na natapos ni Drake ang sasabihin niya dahil bumukas na ang pinto ng opisina niya at pumasok na si Blythe. Nanlaki ang mga mata ng dalaga dahil sa nasaksihan niya at nabitawan pa niya ang mga folder na bitbit niya. Ay! Sir! Bakit nakahubad ka? Tarantang sigaw ni Blythe bago tumalikod. Oh my gosh! Magbihis ka nga po! Bakit kasi bigla ka nalang pumasok? Hindi ka kasi sumasagot eh. Close the door, Blythe. Okay, okay. Nang maisarado ng dalagang pinto ay bigla na lamang lumapit si Drake sa pwesto niya para pulutin ang mga nagkalat na papel sa sahig. Napamaang na lang si Blythe nang makita ang ginagawa ng boss niya. Ano pong ginagawa niyo? Pwede pong magbihis ka muna? Huwag kang OA, Blythe. Pangitaas lang naman ng damit na hindi ko suot eh. Kahit na, no? Nakikita ko pa rin ang katawan mo. Don't you like it? Ngumisi si Drake at saka tumayo ng maayos. Pagkakataon mo na to para mapagmasdan mong maigi ang katawan ko. Asa? Hindi ako interesado sa katawan mo, sir. Are you sure? Sure na sure, sir. Kung ganun, bakit hindi mo magawang humarap sa akin? Dahil nakahubad ka nga ni. Tayong dalawa na naman nandito sa opisina ko, di ba? Ikaw na rin nagsabi, hindi ka naman interesado sa katawan ko ah. Kaya naman dapat, hindi na to big deal sa'yo. Sunod-sunod na napalunok si Blythe at ilang beses pang huminga ng malalim. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang katawan paakyat sa kanyang mukha hanggang marahan siyang humarap sa boss niya. Muli na namang tumambad sa kanyang matang matipunong katawan ni Drake.
At kahit hindi siya magsalita ay halatang halata sa kanyang mga mata ang kakaibang kislap nito. Namewang pa si Drake na parang isang model sa kabahagyang tumawa. See? Wala namang big deal, di ba? Oo na, oo na. Pinagyayabang mo talaga yung katawan mo, no? Ang totoo niyan kasi sinusubukan kitang akitin, Blight. Ha? Anong sinabi mo? I'm seducing you. Napangiwi ang dalaga. Ano na naman bang trip to, sir? Paano ko sabihin ko sa'yo na hindi lang to basta trip lang? Paano ko sabihin kung seryoso ako sa sinabi ko? Hindi mo ako maluloko, sir, ha? Hindi mo pa rin ba talaga ako titigilan? And why would I? Inaakit nga kita, di ba? Bakit naman ako titigil kung hindi pa naman kita nakukuha? Napaatras si Blight nang biglang humakbang palapit sa kanyang binata. Diretso lang silang nakatitig sa isa't isa ngunit mababakas na sa mukha ng dalagang magkahalong kaba at kakaibang pananabik. Nang mga sandaling yun ay parang unti-unting nawawala sa ulirat si Blight nang dahil sa malalim na titig sa kanya ng boss niya. Bakit ka lumalapit? Huwag kang lalapit, sir. Tarantang bulalas ng dalaga nang mapasandal siya sa pinto. Anong ginagawa mo? Diyan ka lang! Gusto ko lang makasiguradong hindi ka talaga interesado sa katawan ko. Sir, natatakot ka ba sa akin? No? Mariing na napapikit si Blight nang maramdaman niyang matikas na katawan ng boss niya sa braso niya. Hindi ako natatakot sa iyo. Kung ganun, bakit ka nakapikit? Bakit nanginginig ang kamay mo? Wala. Bigla na lang natawa si Drake at saka bahagyang hinaplos ang pisngi ng dalaga. Wala naman ako masamang gagawin sa iyo eh. Hindi mo kailangang matakot sa akin. Pinagtitripan mo ba ako, sir? No. Kung ganun, bakit mo to ginagawa? Ano ba talaga napapalaan mo rito? Natutuwa lang ako makita na yung mga iba't ibang reaksyon mula sa'yo. Kung ganun, pinagtitripan mo nga ako. Hindi naman sa ganun. May isang dahilan pa kasi kung bakit ginagawa ko to. Ano? Hindi ko muna sasabihin ngayon dahil hindi pa rin ako sigurado. Napamaang si Blight dahilan para mapatitig ang boss niya sa kanyang labi. Sakto namang napamulat ang kanyang mga mata kaya naman kitang-kita niya ang kakaibang pananabik sa mga mata ni Drake. Bigla na lang kumalabog ang dibdib niya sa sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Gusto niyang itulak ang binata ngunit parang katawan niya rin mismo ang pumipigil sa kanya. I wanna kiss you right now, Blight. Wala sa sariling sambit ni Drake. Ang akala ko, ikaw ang inaakit ko. Pero bakit parang akong naaakit sa'yo? Ano ba itong ginagawa mo sa akin? Ha? Wala akong alam sa sinasabi mo, sir. Can I kiss you? Kiss me? Nababaliw ka na ba? Siguro. Opisina mo to, sir. At oras ng trabaho, this is very unprofessional. Ako naman ang boss mo eh. Kaya di mo kailangang mag-alala. Napalunok ang dalaga ng bahagyang ilapit ni Drake ang mukha niya sa mukha niya. Teka lang. Bakit? May problema ba? Baka mabaho yung hininga ko. Saglit na nangunot ang noon ng binata ngunit maya-maya lang ay napahagalpak na siya ng tawa dahil sa sinabi ng kanyang sekretarya. Aminado siyang hindi niya inaasahan ang sinabi niyang yun. Kitang-kita kasi niya ang kaba at pagkataranta nito ngunit yun talaga ang lumabas sa bibig niya. Bakit mo ko tinatawanan? May nakakatawa ba? Pasinghal na tanong ni Blight. Kakaiba kasi sinabi mo eh. Ano naman ang kakaiba doon? Akala ko kasi takot na takot ka sa gagawin ko. Na para bang unahin mo pa talaga mong problema sa amoy ng hininga mo. Napangiwi ang dalaga. Kung hahalikan mo lang din naman ako, mas mabuti na yung sigurado kung hindi mabaho yung hininga ko, no? Kung ganun pumapayag kang halikan kita. Hindi na. Nagbago ng isip ko, pinagtatawanan mo ako eh. Bahagyang itinulak ni Blight ang boss niya dahilan para mapatras ito at magkaroon siya ng pagkakataon para makaalis. May mga kailangan pa akong tapusin at malaking abala tong ginagawa mo, sir. Teka lang sandali. Lalabas na sana ang dalaga ngunit bigla na lang hinablot ni Drake ang braso niya. Sakto namang nilingon niya ang binata nang magkalapit ang kanilang mga mukha at maglapat ang kanilang mga labi nang hindi sinasadya. Nanlaki pa ang mga mata ni Blight ngunit bago pa siya makapag-react ay mas lalo pang nilaliman ni Drake ang kanyang paghalik. Nababaliw ka na ba, sir? Gulat na bulalas ni Blight nang bumitaw sa pagkakahalik ang binata. Bakit mo ginawa yan? Paano kung may nakakita sa atin? Kasarado naman ang pinto. Tayo lang naman nandito. Kahit na. Paano kung biglang may pumasok? You're being paranoid, Blight.
Bakit ba takot na takot kang makita o malaman ng ibang tungkol dito? Dahil hindi to tama, sir. Sobra na tong pangtitrip na ginagawa mo. Ilang beses ko bang sasabihin hindi trip to? Seryoso nga ako. Napairap ang dalaga. Kahit na sino pang babae ang sasabihan mo niyan, hindi maniniwala. Ano bang gusto mong gawin ko para maniwala ka? Wala. Tigilan mo na lang ako, sir. Lalabas na sana si Blythe, ngunit hinapit naman ng binata ang kanyang bewang. Dahilan para magkadikit ang kanilang katawan. Ramdam na ramdam niya ang mainit na katawan ng boss niya at nagdudulot yun ng kakaibang kiliti sa kanyang sistema. Seryoso at diretso ring nakatitig sa kanya si Drake na mas nakadagdag sa bilis ng tibok ng puso niya. Hindi ako titigil, Blythe. Gagawin ko lahat hanggang sa maniwala ka sa akin na seryoso ako. Seryoso saan? Bakit mo ba talaga ginagawa to? Para saan ba talaga lahat ng to? I don't know yet. Kung kahit ikaw, hindi sigurado sa dahilan kung bakit mo ginagawang mga to, paano ako maniniwala sa'yo? Just give me time, Blythe. Take as much time as you need, sir. Basta wag mo lang akong aabalahin. Pilit na inalis ng dalagang pagkakahapit ni Drake sa bewang niya at walang pag-aalinlangang tumalikod para lumabas na sa opisina nito. Halos magkarambola na ang dibdib niya habang naglalakad sa hallway at iniisip ang lahat ng nangyari sa pagitan nila ng boss niya. Maraming katanungan ang pumasok sa kanyang isipan ngunit kahit isa ay wala naman siyang maisip na kasagutan. Naging laman ng isip ni Blythe ang mga nangyari sa pagitan nila ni Drake sa mga sumunod na araw at linggo. Sa kabila nun, napansin na rin niyang pagbabago sa mga kilos ng boss niya at nabawasan na rin kahit papano ang mga pantitrip nito sa kanya. Ano kayang nakain ni Sir Drake, no? Nagtatakang tanong ni Missy habang abala sa pag-aayos ng kanyang biniling pagkain. Ha? Anong ibig mong sabihin? Sus, huwag ka na nga magmaang-maangan dyan. Alam kong napapansin mo rin ang pag-iiba ng ugali ni Sir pagdating sa'yo. Oo. Napapansin ko nga. O, diba? Nakakapagtaka, no? Parang ganun na nga. Naningkit ang mga mata ni Missy at saka siya napabaling ng tingin sa kanyang kaibigan. Bakit ganyan lang ang reaksyon mo? Ano ba dapat ang maging reaksyon ko, Aber? Dapat magbunyi ka. Nabawasan na ang stress mo sa kumpanyang to dahil nababawasan ang pantitrip sa'yo ni Sir. Masaya naman ako. Masyado lang talaga ako maraming kailangan tapusin kaya ganito ako ngayon. Parang di naman. Huwag mong sabihin na may mismong pantitrip niya sa'yo. Napangiwi ang dalaga. Hoy, hindi no? Bakit? Hindi na naituloy ni Missy ang sasabihin niya nang maaninag niya ang isang lalaking naglalakad palapit sa kanila. Bigla na lang siyang napaayos ng upo na para bang kinakabahan at yun ang naging dahilan para mangunot ang noon ni Blythe dahil sa pagtataka. Hoy, ano nangyayari sa'yo? Ayos ka lang ba? Ano kasi? May kailangan pa pala akong tapusin. Ha? Hoy, teka lang sandali. Tatayo na nga sana ang dalaga para sundan ng kaibigan niya ngunit agad rin siyang natigilan nang mabangga siya sa isang matigas na dibdib. Napasa po siya sa noo niya nang maya-maya lang ay saka siya tumingala. Nanlaki ang mga mata niya nang makita kung sino ang nabangga niya. Sir Drake, ano pong ginagawa niyo rito? Kanina pa kita hinahanap. Po, may kailangan po kayo? May meeting ako. Kailangan mo sumama. Meeting? Tanghalian ngayon, sir. Wala rin po ako matandaan na nakalagay sa schedule niyo na may meeting kayo sa ganitong oras. This is urgent, Blythe. Ganun po ba? O di sige po. Doon ka na lang kumain ng lunch. Okay po. Nagulat pa ang dalaga ng hawakan ni Drake ang braso niya at hilahin siya palabas ng cafeteria ng kumpanya. Pinagtitinginan tuloy sila ng ibang empleyado na nadadaanan nila hanggang sa makalabas na sila at makarating sa kotse ng binata. Natili lang natahimik si Blythe. Hindi na siya nag-abalang magtanong pa ng detalye at hinayaan niyang boss niya paandarin ng kotse at magmaneho na paalis. Sa isang restaurant nagtungo ang dalawa. Ngunit mabilis na nagtaka si Blythe nang mapansin niyang silang dalawa pa lang ni Drake ang naroon. Imbis na mag-usisa agad, hinintay niya munang makapag-order sila ng pagkain at makaalis ang waiter. Sir? Yes? Akala ko po ba may urgent meeting dito? Nasaan pang mga ka-meeting mo? I lied about it. Po? Ano pong ibig mong sabihin? Wala talaga akong meeting. Ha? Bakit niyo po ako sinama rito? Para makasabay kang kumain. Inabahala mo ako sa pagkain ko sa cafeteria para lang samahan ka at sabayan kang kumain? Ngumisi si Drake at prenting umayos ng upo.
Date ang tawag dito, Blythe. Date? Ikaw at ako? Magde-date? Palabiro ka rin pala, sir eh. Bakit pa parang hindi ka makapaniwala? Wala naman kasing dahilan para mag-date tayo, sir. Kailangan ba merong dahilan? Hindi ba pwedeng gusto ko lang? May amats ka ba, sir? Amats, ano yun? Tama. May tama ka ba sa utak? Like, sayad? No? Bakit mo naman nasabi yan? Ikaw lang kasing nag-iisang lalaking nakilala ko na sapilit ang isinasamang babaeng gusto niyang makadate. Hindi po ba uso sa inyo yung magyaya o magtanong? Kailangan ba talaga biglaan? Kung tatanungin ba kita sasama ka? Umiling si Blythe. No, walang dahilan para sumama ako sa iyo makipag-date. Kaya di kita tinanong. Alam ko kasi hindi ka naman sasama. Bagyang tumawang binata. At isa pa, may kailangan lang ako sabihin sa'yo kaya sinama kita rito. Ano naman po yun? Di ba tinanong mo ako noong nakaraan? Kung bakit ginagawa ko yun? Yung mga ginagawa ko noon? Alam mo na ba ang dahilan? Yes. At gusto kong sabihin sa'yo ngayon. Sabihin mo na para makaalis na agad tayo rito. Not so fast. Ito namang dumating ang waiter. Dala-dala ang mga order nila. Napabuntong hininga na lang si Blythe dahil gustong-gusto na talaga niyang makaalis sa lugar na yon at makalayo na sa boss niya. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lang siyang kinabahan dahil sa mga sinabi ni Drake kanina. Pakiramdam niya tuloy, hindi na siya dapat sumama sa binata ng basta-basta. Bakit di ka pa kumakain? Sayang naman ng mga in-order natin kung tititigan mo lang yan. Sita ni Drake sa dalaga. Sabihin mo na lang po kung ano yung gusto mong sabihin sa akin. Hindi ka na ba makapaghintay? Nasasabi ka na bang malaman ng dahilan ko? Hindi ako nasasabik, sir. Gusto ko lang talagang malaman. Fine. Pero binabalaan kita ngayon pa lang ha. Kapag sinabi ko sa yung dahilan, wala kang ibang gagawin kundi tanggapin yun. Huh? That's unfair, sir. Sige, ganito na lang. Kapag sinabi ko sa yung dahilan, hahayaan mo akong gawin ng kahit na ano para lang mapatunayan yun sa'yo. Napataas ang isang kilay ni Blythe. Patunayan? Ang alin naman? Na-type kita. Sunod-sunod na napaubo ang dalaga matapos marinig ang sinabi ng boss niya. Mabuti na lang ay merong tubig na malapit sa kanya kaya naman mabilis siyang nakainom. Kunot-noo siyang napatitig kay Drake. Pilit inoobserbahan ang pagbibiro nito. Ngunit wala siyang makita kundi kislap ng mga mata nito. Ano ulit yun, sir? Ako? Type mo? Nagpapatawa ka ba? No, seryoso ako. Imposible. Alam ko nagulat ka, Blythe. Aaminin ko nagulat din ako. Dahil hindi ko rin naman inaasahan na ikaw palang babaeng matitipuhan ko eh. Pero sigurado ako sa nararamdaman ko at handa akong gawin lahat para mapatunayan yun. Teka lang sir, okay? Ang ibig mo bang sabihin kaya mo ako pinagtitripan nun dahil type mo ako? Parang gano'n na nga. Kaya rin ba ayaw mong nakikitang may ibang lalaki akong kausap o malapit sa akin? Yes. At kaya rin ba pinagtatabuyan mo ang lahat ng lalaking nagtatangkang manligaw sa akin nun? Yes. Adik ka ba? Ano? Siyempre hindi, no? Adik lang atang makakaisip ng ganyang trip, sir eh. Trust me, Blythe. Hindi ko rin ginusto yung nararamdaman ko pero wala na akong magagawa para pigilan o alisin to eh. Isa lang ang hinihiling ko sa'yo, okay? Ano yun? Gusto kong bigyan mo ako ng pagkakataon para mapatunayan kong totoong nararamdaman ko para sa'yo. Hindi ko rin naman alam kung kailan o saan to nagsimula pero nandito na to eh. Sinubukan ko namang pigilan eh, pero mas lalo lang lumalala. Bigla na lang natawa ang dalaga. Napalakas pa nga yun dahilan para maagaw niya ang atensyon ng mga bagong dating na customer sa restaurant. Binaliwala na lang niya yon at nagpatuloy siya sa pagtawa hanggang sa kusa na rin siyang tumigil at muling bumaling ang tingin sa boss niya. Sir, isa na naman ba to sa mga bago mong trip, sir? Grabe ka na talaga. Hindi ko na talaga maintindihan kung ano tumatakbo sa isip mo. Of course not. Seryoso nga ako, Blythe. Okay, sige. Bibigyan kita ng pagkakataon para patunayan yung sinasabi mong nararamdaman mo para sa akin. Pero hindi ko masisigurado na mababalik ko yung nararamdaman mong yan ha. Nagpunta ako rito para magtrabaho. Hindi para maghanap ng boyfriend. Wala pa sa isip mong pakikipagrelasyon, okay? Sapat na sa akin na pabigyan mo ako ng pagkakataon, Blythe. Di mabuti kung ganun, sir. Hindi tayo magkakaproblema kung magkakasundo tayo sa mga ganitong bagay. At halos lumukso sa tuwa ang puso ni Drake dahil sa tuwa nang maramdaman niyang mga sandaling yon. Sa unang pagkakataon naramdaman niyang kakaibang saya na tanging si Blythe lang ang nakakapagparamdam sa kanya.
Nagpatuloy sa pagkain at pag-uusap ang dalawa hanggang sa matapos sila't mapagdesisyonan nilang bumalik na sa kumpanya. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip ng dalaga ang ginawang pag-amin ng boss niya at naging pag-uusap nila. Halos mabaliw na siya, kakapilit niyang baliwalain ang mga yon hanggang sa lumipas pa nga ang mga araw at linggo. "Sir, bakit mo po ako pinatawag? May kailangan ka po?" Tanong ni Blight habang nakadungaw sa pinto ng opisina ng boss niya. "Come here, busy ka ba?" "Hindi naman po masyado." Pumasok ang dalaga at lumapit sa boss niya. "May tinatapos lang po akong report na gagamitin. Ipapasa ko ron sa'yo ngayong araw to." That's good. Come here. Ano to?" Regalo. "Hindi ko po birthday, sir." Tuwing birthday lang ba pwede magregalo? Hindi naman po sa ganun, pero para saan to? Bakit mo ako nireregaluhan?" Gusto ko lang. Napailing ang dalaga. "Hindi ko pa rin talaga naiintindihan hanggang ngayon ang mga trip mo." Buksan mo na lang para makita mo, okay? Napanguso na lang si Blight bago niya binuksan ang maliit na kahong binigay sa kanya ng binata. Ilang araw na simula nang umamin sa kanya si Drake at malaking na rin talaga ang pinagbago ng pakikitungo nito sa kanya. Bagamat naninibago, unti-unti naman niyang nakikilala ang tunay na pagkatao ng boss niya. "Oh my gosh!" Hindi makapaniwalang bulalas ni Blight. "Sir, bakit mo ako binila ng ganito?" Sinabi ko na, di ba? Regalo ko nga yan sa'yo. Hindi ko to matatanggap, sir." Nilapitan ni Drake ang dalaga. Then why not? Ako naman ang nakaisip na regalo sa'yo yan, ah. "Mahal to, sir. Hindi ko matatanggap ang kwintas na yan." Please, Blight, ngayon lang ako nagregalo sa isang babae kaya sana naman tanggapin mo. Bakit? Bakit sa akin mo to naisipang gawin?" Hindi ko rin alam. Gusto ko lang mabigay sa'yo lahat ng kaya kong ibigay. "Hindi naman ako naghahangad ng mga material na bagay, sir. Hindi mo kailangang magsayang ng pera para sa mga gantong bagay, okay? Huwag mo na sana akong itulad sa ibang babae na halos ma-addict sa mga mamahaling gamit." Alam ko. Katulad nga ng sinabi ko kanina, ideya ko naman na regaluhan ka ng kwintas. Nadaanan ko lang yun doon sa mall kanina. At ikaw agad ang pumasok sa isip ko na makita ko to. Pero No buts, Blight. Please, tanggapin mo na lang, okay? saglit na natahimik ang dalaga at napatitig kay Drake. Kitang-kita niya sa mga mata nito ang sinseridad at kung gaano ito kaseryoso. Hindi pa rin siya makapaniwala na reregaluhan siya ng binata ng ganito kamahal na kwintas. Ngunit alam niya rin naman na baliwala ang pagtanggi niya sa kakulitan ng boss niya. Okay. Pero hindi ko isusuot yun lagi." Ikaw nang bahala pero pwede ba? Makita ko ngayon na suot mo. Sige." Wait lang, tutulungan kitang isuot yan sa leg mo. Sunod-sunod na napalunok si Blight nang pumunta sa likuran niya ang binata. Bigla na lang kumalabog ang dibdib niya nang maramdaman niyang mainit na palad ni Drake sa liig at batok niya. Hindi na malaman ng dalaga ang gagawin niya ng mga sandaling yun. Ngunit pinilit pa rin niyang kontrolin ang sarili niya hanggang sa maisuot na sa liig niya ang kwintas. Oo, see? Bagay na bagay sa'yo, mas lalo kang gumanda. "Hindi mo ako madadaan sa pambobola mo, sir." Nagsasabi lang ako ng totoo. "Okay, fine. May kailangan ka pa ba? Madami pa kasi akong tatapusin eh." Wala na. Magkita na lang tayo mamaya pagkatapos ng trabaho. "Ha? Para saan?" Ihatid ka sa bahay mo. "May kotse ako." Kumain lang tayo sa labas, okay? Date? "Pwede mo naman kasing sabihin gusto mo akong makadate." "Oo na." Okay, good. Mabilis na tumalikod ang dalaga at agad na lumabas sa opisina ng boss niya. Pilit niyang pinigilan ang kanyang pagngiti, ngunit nabigo siya. Hindi niya maintindihan kung bakit may kakaibang saya at kiliti sa dibdib siyang nararamdaman dahil sa naging pag-uusap nila ni Drake. Binaliwala na lang niya yon nang makabalik siya sa pwesto niya at itinuon sa trabaho ang atensyon niya. Sakto namang oras na nang uwian ng matapos ang ginagawa ni Blight, kaya naman nag-ayos na siya ng kanyang mga gamit. Nasa meeting pa raw si Drake, kaya naman napagdesisyonan na lang niyang maghintay sa parking lot. Hindi lubos akalain ng dalaga na ang desisyon niyang yon ang dahilan para muling mag-cruise ang landas nila ng isang lalaking matagal na niyang binaon sa nakaraan. Isang malakas na busina at umugong sa buong parking lot kasabay ng biglang pagpreno ng isang kotse. Miss, magpapakamatay ka ba? Ba't ba hindi ka tumitingin sa dinadaanan mo? Ba't tarantado ka ba? Ikaw ang hindi tumitingin sa dinadaanan mo. Hindi mo ba nakitang tatawid ako? Biglang bumaba sa kotse ang lalaki sa kalumapit sa dalaga. Ngunit bigla na lang itong natigilan
at saglit na napamaang. Blight? Ikaw ba yan? Ako nga. Sino ka bang taranta? Ako to, Blight. Raven? Anong ginagawa mo rito? Bakit nandito ka? Kagagaling ko lang sa meeting dito. Ang tagal kitang hinahanap. Dito lang pala kita matatagpuan. Ako? Hinahanap mo? Bakit? Para saan? Look, alam kong hindi naging magandang paghihiwalay natin noon. Kaya kita hinahanap para magkaroon tayo ng pagkakataon na makapag-usap ng maayos. Wala na tayong dapat pag-usapan, Raven. Matagal nang nangyari yon. Matagal nang natapos yon. Alam ko, pero kung ganyan ang reaksyon mo ngayong nakita mo ako ulit, sigurado akong may epekto pa rin ako sa'yo. No, wala nang kahit na anong epekto sa akin ang nakaraan na yon. Nagulat lang ako na makita ka. Kahit ako nagulat din. Ang akala ko hindi na kita ulit mahahanap. Isa yan sa mga hiniling ko noon. Ano yun? May sinasabi ka ba? Huminga ng malalim ang dalaga sa kadiretsyong tiningnan ng lalaki. Hindi ko alam kung bakit hinahanap mo pa ako pero wala na akong pakialam doon ngayon. Tapos na tayo, Raven. Wala na tayong dapat pag-usapan. Pero ikaw pa rin ang mahal ko, Blight. Ngayon nagkita tayo ulit. Baka pwede natin ulit ayusin yung nasira nating relasyon nun. Please. Hindi na ako katulad dati, okay? Nagpapatawa ka ba? Paano mo nasabi sa akin yan ngayon pagkatapos ng ginawa mo sa akin noon? Huli na nang ma-realize ko talaga na mahal talaga kita eh. I'm sorry. Alam ko nagkamali ako nun. Hindi ko nakasalanan na huli mo nang napagtanto ang tunay na halaga ko para sa'yo. Hindi mo na mababalik ang nakaraan, Raven. At mas lalong ilang taon ka nang huli para makabawi at makapagpaliwanag. Masaya na ako sa buhay ko ngayon kaya sana wag mo na akong guluhin. Bigla na lang nilapitan ng lalaki ang dalaga at mahigpit na niyakap. No, Blight. Please. Mahal na mahal pa rin kita. Mahal na mahal kita. Huwag mo naman gawin sa akin to. Bumalik ka na sa akin, please. Ano ba? Bitawan mo nga ako. No, hindi kita bibitawan. Hindi kita titigilan. Hindi kita lalayuan. Ano ka ba? Nasasaktan ako, Raven. Patawarin mo na ako sa nagawa ko nun, Blight. Alam ko malaking pagkakamali yun pero sana mapatawad mo ako. Nagbago na ako ngayon. May direksyon ang buhay ko kaya please. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Raven, bitawan mo ko. Please, Blight. Gagawin ko lahat para makabawi sa'yo. Patutunayan ko nagbago na ako. Hindi na ako babalik sa'yo. Itigil mo na itong ginagawa mo. Pilit na pinagtutulakan ng dalaga ang lalaki ngunit mas lalo lang humihigpit ang pagkakayakap nito sa kanya. Magkahalong galit at bighati ang nararamdaman niya ng mga sandaling yun dahil para bang nanunumbalik sa puso at isip niya ang lahat ng sakit na naramdaman niya noon. Halos manlambot na ang tuhod ni Blight dahil sa pagod, ngunit bigla na lang siyang napatindig ng tuwid nang marinig niyang tumikim ang isang lalaki mula sa bandang likod niya. Ano ang ibig sabihin nito? Seryosong tanong ni Drake. Sir Drake, nandyan ka pa na pala. Napabitaw si Raven mula sa pagkakayakap sa dalaga. Drake? Empleyado mo siya? Ano sa tingin mong ginagawa mo, Raven? Kinakausap ko lang siya. Hindi yun na nakita ko nung dumating ako rito. Na nakayakap ako sa kanya? Huwag mo nalang pansinin ang lalaking yan, Sir Drake. Umalis na po tayo rito. Are you cheating on me, Blight? Napamaang ang dalaga sa naging tanong ng boss niya. Po, bakit ko naman po gagawin yun? Cheating? May relasyon kayong dalawa? None of your business, Raven. Sumakay ka na sa kotse, Blight. Teka lang, hindi ko pa siya tapos kausapin. Wala na tayong dapat pag-usapan, Raven. Ito na sana ang huling beses nating pagkikita. Napatakbo na lang ang dalaga papunta sa kotse ni Drake na nakaparada sa di kalayuan. Nilingon niya pa ang dalawang lalaki at napansin niyang masyadong seryosong pag-uusap ng dalawang ito. Bigla na lang nakaramdam ng kaba si Blight ngunit pilit na niyang binaliwala yon. Halos ilang minuto ring naghintay ang dalaga bago natapos sa pag-uusap sina Drake at Raven. Pinanood niya pa ang boss niyang maglakad palapit sa kotse niya hanggang sa makasakay ito. Kakaiba pa rin ang presensya ng binata na para bang galit ito at anumang oras ay maaari itong sumabog. Sir, ayos ka lang ba? Ano po yung pinag-usapan niyo ni Raven? Nag-aalinlangan na tanong ni Blight. Bakit gusto mo malaman? Gusto mo marinig ang sinabi ni Raven? Hindi naman sa ganon. Napansin ko kasing masyadong seryoso yung pag-uusap niyo eh. Pinag-usapan ka namin. Ako? Bakit? Napatingin si Drake sa dalaga at bigla na lang lumapit at humigpit ang pagkakahawak niya sa manibela. Hindi ba dapat ikaw ang nagpapaliwanag? Ano naman ang ipapaliwanag ko, sir? Naabutan ko kayo magkayakap. Siguro naman ay
Hindi kami magkayakap, sir. Siya yung yumakap sa akin at pilit ko siyang tinutulak palayo. Hindi naman siguro malabo ang mata mo para hindi makita yun, no? Bakit hinayaan mo siyang yakapin ka? Hindi ko rin naman inaasahan na gagawin niya yun eh. Teka nga, galit ka ba? No, bakit naman ako magagalit? Masyado kang obvious, sir. Nagsiselos ka, no? Well, yes, I am. Nagsiselos ako, Blight. At mas lalo pa ako nagsiselos dahil alam kong ex mo palang Raven na yun. Hindi ko naman alam na magkikita kami ulit eh. Matagal na kaming tapos, sir. Matagal na kaming hindi nagkikita at nag-uusap. Gusto niya makipagbalikan sa'yo. Sinabi niya nga yan. At papayag ka naman. Umiling si Blight. Siyempre hindi. Hindi mo alam kung anong ginawa niya sa akin noon, sir. Wala akong dapat na ipaliwanag sa'yo pero isa lang ang masasabi ko. Wala akong balak makipagbalikan sa lalaking yon. Kung nagsiselos ka ng dahil doon, maniwala ka sa akin, hindi ako makikipagbalikan kay Raven. May tiwala ako sa'yo. Kung ganun, ano yung kinasiselos mo? Normal lang naman na maramdaman ko to Dahil nakita kong may kayakap na ibang lalaki ang babaeng nagugustuhan ko. Napabuntong hininga si Blight. Huwag ka nang magselos, okay? Wala nang papel sa buhay ko si Raven. Kaya naman hindi na kami magkakabalikan pang dalawa. Susubukan ko. Tumikhim si Drake at saka pinaandar ang kanyang kotse. Sa ngayon, ihahatid na muna kita sa inyo. Mabuti pa nga, gusto ko na magpahinga. Nabalot ng katahimikan ang buong biyahe ng dalawa hanggang sa makarating sila sa bahay ni Blight. Nagulat na lang siya nang hanggang sa loob ng bahay ay sumunod sa kanya si Drake. Hindi siya nagreklamo bagkus ay hinayaan niya lang itong samahan siya buong gabi hanggang sa magkayakap silang makatulog. Tanghali na nang magising si Blight at napabalikwas pa siya ng bangon. Wala na si Drake sa tabi niya. Kaya naman dali-dali na siyang bumaba sa kama at lumabas ng kanyang kwarto. Nagulat na lang siya nang makita niyang binata sa kusinang abalang nagluluto. Paano ako makakasiguradong hindi mo nilagyan ng gayumang pagkain na yan, Nangaasar na tanong ng dalaga. Hindi ko kailangan gumamit ng gayuma para mapaibig ka. Wow, confident na confident ah. Masarap ako magluto. Baka makatulong to para makuha ko yung loob mo. Hindi ko alam na marunong ka palang magluto. Ang akala ko, merong mga tagaluto ang mga mayayamang katulad mo eh. Marami ka pang hindi alam sa akin, Blight. Katulad ng pinatay ni Drake ang kalan at saka hinarap ang dalaga. Ngumisi siya at saka niya tinanggal ang apron na suot niya. Tumambad kay Blight ang katawan niya dahilan para magulat ito. Dahan-dahang naglakad ang binata palapit kay Blight. Ni hindi man lang niya inalis ang tingin niya rito. Bukod sa masarap ako magluto, may ibang bagay pang masarap sa akin. Ano? Ano mo, baka gutom lang yan, sir. Kumain na tayo. Nope. Hindi pa yan na nakahain sa harap mo kaya hindi mo pa yan pwedeng kainin. Anong ibig mong sabihin? Ako nasa harap mo ngayon kaya ako munang kakainin mo. Nanlaki ang mga mata ni Blight dahil sa sinabi ng binata. Iyon ko sa'yo. Nababaliw ka na naman ba? I'm serious. Di ba nakakatakam ang nakikita mo? Nag-post pa si Drake dahilan para sunod-sunod na mapalunok ang dalaga. Mariin itong napapikit upang hindi na niya makita ang katawan ng boss niya. Ramdam na ramdam ni Blight ang pag-init ng kanyang katawan pati na rin ng kanyang mukha. Ano na naman pang kalokohan to? Kailangan pa nating pumunta sa kumpanya, sir. Late na tayo. Ako may-ari ng kumpanya na yun. Pwede akong pumasok kahit kailan ko gusto. At paano naman ako, Aber? Ako nang bahala sa'yo, okay? Napamulat ng mga mata si Blight. May trabaho pa akong kailangan kong tapusin. Marami pang araw para asikasuhin ng mga yun. No, hindi mo. Huwag ka nang kumontra kung ayaw mong halikan kita. O edi halika. Ano? Natawa ang binata at saka hinawakan ang kamay ni Blight. Gusto mo palang halikan kita. Sana kanina mo pa sinabi. Wala akong sinabing ganyan, no. No. Bitawan mo ako. Wala nang nagawang dalaga ng halikan siya ni Drake. Sa una, magkalapat lang ang kanilang mga labi. Ngunit di nagtagal, mas naging malalim at mainit ang paghahalikan nila. Napahawak si Blight sa dibdib ng binata at mas lalo siyang nakaramdam ng init sa kanyang katawan. Bago pa nila mamalayan, nakarating na sila sa kwarto habang hindi man lang napuputol ang kanilang paghahalikan. Do you really want this? Halos pabulong na tanong ni Drake. Ayokong pilitin ka, Blight ha. Mas lalong ayokong pagsisihan mo tong gagawin natin. Sigurado ako. Okay. Susubukan ko magdahan-dahan. Pero hindi ko mapapangako na hindi kita masasaktan. Ayos lang. Kaya ko. Isa-isa na nilang tinanggal ang suot na damit ng isa't isa.
hanggang sa pareho na silang walang sablot. Nakahiga si Blight sa kama habang pinagmamasdan niyang matipunong pangangatawan ng boss niya. Hindi niya lubos akalain na dadating ang araw na makakasiping niya ito pagkatapos ng lahat ng naging pagtatalo nila noon. Tapos ka na bang pagnasaan ang katawan ko? Ano? Hindi ko pinagnanasaan ang katawan mo, no? Masyado ka namang assuming. Ayos na naman sa akin eh. Wala kang dapat ikahiya. Kaya aminin mo na lang. Isa pa, sa'yo lang naman to. Napatingin ng dalaga sa ibabang bahagi ng lalaki. At doon nakita niyang malaki at galit na hotdog ni Drake. Napalunok siya dahil sa hindi mapagkakailang malaki ito. At nang mga sandaling yun napaisip siya kung kakayanin niya ba talaga yun o dapat na niyang pagsisihan ang naging desisyon niya. Ang laki. Wala sa sariling sambit ng dalaga. Totoo ba yan? Anong ibig mong sabihin? Siyempre totoo to. Bakit kasi ganyan kalaki? Parang hindi normal. Aba malay ko, ganyan talaga yan eh. Napangisi ang binata. Natatakot ka ba? Hindi naman. Gusto mo bang ituloy to? Sabihin mo lang sa akin kung dapat na nating itigil ha. Ayos lang naman sa akin. No. Okay lang. Kaya ko. Sure? Yes. Sige, sabi mo yun eh. Basta sabihin mo lang kung dapat nang huminto, okay? Napatango na lang ng dalaga at saka muling ibinalik ang tingin sa nakatayong hotdog ng boss niya. Maya-maya lang ay lumapit na sa kanya si Drake at tumabi sa kama. Ramdam na ramdam nila ang init ng katawan ng isa't isa bago pa tuluyang masayang ang mga oras ay hinalikan na ulit nila ang isa't isa. Sa gitna ng tirik na araw sa labas, nababalot naman ang kakaibang init ang loob ng kwarto ni Blight dahil sa pinagsaluhan nilang dalawa ni Drake. Umalingaw-ngaw ang impit na ungol nilang dalawa hanggang sa marating nila ang rurok ng kaligayahan. Pareho silang naghahabol ng hininga matapos ang ginawa nila kaya naman pareho silang nakasalampak ngayon sa kama. Nagustuhan mo ba? Biglang tanong ni Drake. Ano ba namang klaseng tanong yan, sir? Nagtatanong lang ako, okay? Gusto ko lang malaman ang iniisip at nararamdaman mo pagkatapos ng ginawa natin. Nahihiya ako, okay? Pwede bang huwag mo na lang tanungin? Wala ka naman dapat ikahiya eh. Nag-enjoy naman ako eh. At gusto kong malaman kung nag-enjoy ka rin. Bagyang napatango ang dalaga. Nag-enjoy rin ako. That's good. Ayaw kong pagsisihan mong nangyari sa atin kaya kailangan ko makasiguradong nagustuhan mo yon. Umayos ng pagkakahiga si Drake at bagyang yumakap sa hubad na katawan ng kanyang sekretarya. Naggutom ka na ba? Gusto mo ba bilang kumain? Magpahinga na lang muna ako saglit. Okay, dadalang kita rito ng pagkain. Hinalikan pa ng binata ang noo ng dalaga bago ito bumangon at tumayo. Napamaang na lang ang dalaga nang muli nitong makita ang hotdog ng boss niya. Hindi naman alintana ni Drake na kahit pa pinapanood siya ng dalaga, nakatuon lang ang atensyon niya sa pagbibihis at nang matapos ay agad rin siyang lumabas para kumuha ng pagkain. Nang araw na yon ay naikwento ni Blight sa boss niya ang tungkol sa nakaraan niya dahil sa tagal ng kanilang pag-uusap, hindi na sila pumasok sa kumpanya. Hindi lubos makapaniwala si Blight sa mga nangyari sa pagitan nila ni Drake. At kahit lumipas na ang ilang araw at linggo, matapos noon ay hindi pa rin nawawala yun sa isip niya. Mabuti na lang at nakatambak ang mga trabaho niya. Yun na lang kasi ang tanging paraan para mawala sa isip niya ang mainit na sandaling pinagsaluhan nila ng boss niya. Sir Drake, nandyan po ba si Blight? Nag-aalin lang ang tanong ni Missy. Kanina ko pa po kasi siya hinahanap pero hindi ko po siya makita eh. Nasa conference room siya, bakit? May lalaki po kasing naghahanap sa kanya. Kanina po naghihintay sa baba. Sino? Hindi ko po kilala, Raven daw po ang pangalan. I see. Napakuyom ng kamao ang binata at saka naglakad paalis. Mabilis siyang nakaramdam ng inis nang marinig niya ang pangalan ng lalaking yun. Dire-diretso siyang naglakad palabas ng kanyang kumpanya at nang makalabas ay sa kanya nakitang nakatambay sa parking lot si Raven. Binalaan na kita, di ba? Ano pa bang kailangan mo kay Blight, ha? Naghihimutok na singhal ni Drake habang pasugod sa lalaki. Hindi mo ba talaga siya titigilan? Gaano pa kahirap para sa'yo na intindihin ang sinabi ko sa'yo noon? Hindi ka ang pinunta ko rito, okay? Si Blight ang kailangan ko makausap. Wala na kayong dapat pag-usapan. Bakit ba nakikialam ka, ha? Sino ka ba talaga? Ano ka ba sa buhay ni Blight? Ako ang boss niya. Boss ka lang naman pala eh. Wala kang karapatang manghimasok sa personal na bagay tungkol sa buhay niya.
Hinawakan ni Drake ang kwelyo ng lalaki. Akala mo ba? Di ko alam ang kagaguhang ginawa mo kay Blight nun. Sa tingin mo ba hahayaan kitang makaharap siya at makabalik ka sa buhay niya? Look, labas ka na sa kung ano nangyari sa amin nun. Kaya nga ako nandito ngayon para maitama lahat yun, di ba? Huwag mo nang ipilit isalin sarili mo sa problema naming dalawa. Huli na ang lahat, Raven. Ilang taon ka nang late. Single siya, single rin ako, hindi pa uli ang lahat para magbalikan kaming dalawa. Hindi na kayo magkakabalikan na, intindihan mo? Una, ayaw na sa'yo ni Blight. Pangalawa, hindi pa niya nakakalimutan ang ginawa mo sa kanya nun. At pangatlo, sa akin siya. Nanlaki ang mga mata ni Raven dahil sa gulat. Sa'yo? Anong ibig mong sabihin? Nililigawan ko na siya. Kaya kung ako sa'yo, titigilan ko na siya. Kung ayaw mo makabangga mo ako. At sa tingin mo naniniwala ako sa'yo, sinasabi mo lang yan para sumuko ako at mawalan ako ng pag-asa na muli kami magkakabalikan. Wala akong pakialam maniwala ka man o hindi. Sa akin na si Blight, kaya tigilan mo siya. Sino ka ba para utusan ako? Gagawin ko lahat kahit anong gusto ko, naiintindihan mo? Parasahang inalis ni Raven ang kamay ng binata sa kwelyo niya. Hindi mo ako masisindak sa mga pagbabanta mo, Drake. Nandito ako para makipag-ayos sa kanya at hindi ako titigil hanggat hindi nangyayari yon. Bago pa mapigilan ni Drake ang kanyang sarili na suntok na niya ang lalaki na agad namang tumilahapon at sumalampak sa damuhan. Sa tingin mo ba hayaan kita? Hindi ako makakapayag na makalapit ka ulit sa kanya. Kung gusto mo talaga ng gulo, pagbibigyan kita. Sir Drake! Malakas na sigaw ng dalaga, gulat na gulat sa kanyang naabutan. Ano bang nangyayari dito? Bakit nag-aaway kayo? Blight, mabuti naman dumating ka. Kanina pa kita hinihintay. No, diyan ka lang. Huwag kang lalapit sa akin, Raven. Kailangan kita makausap, Blight. Please, mag-usap naman tayo. Kung gusto mo siya makausap, dadaan ka muna sa akin. Bigla na lang humarang si Drake sa harap ng dalaga. Gaano ba kapuro lang utak mo, ha? At hindi mo maintindihan ang sinasabi namin. Huwag kang nga sabing makialam dito eh. Mabilis nang naging pagkilos ni Raven at nakalapit agad siya sa binata para suntukin ito. Nagulat na lang si Blight nang tumilapon palayo sa pwesto niya ang boss niya. Maya-maya lang ay hinablot ni Raven ang braso ng dalaga at sapilitan itong hinila. Ano ba? Bitawan mo nga ako? Blight! Manong guards, may nagkakagulo! Sigaw ni Missy at saka siya tumakbo palapit sa kaibigan niya. Sumama ka sa akin. Hindi na para lumaking gulo na to, Blight. Nagbabantang singhal ng lalaki. Gusto lang naman kitang makausap eh. Bakit ba ang hirap-hirap ibigay sa akin yun? Gusto mo ba talaga magkaroon tayo ng gulo? Tumigil ka na, Raven. Itigil mo na to. Hindi ako titigil hanggat hindi tayo nagkakabalikan, naiintindihan mo? Hindi na ako babalik sa'yo, okay? Kahit na ano pang gawin mo, hindi na tayo magkakabalikan. Pero mahal pa rin kita. Mahal na mahal kita. Sa mga nakalipas na taon, ikaw lang ang laman ng puso't isip ko. Hindi na kita mahal, okay? At dahil sa ginagawa mong to, mas lalo ako nagkakaroon ng dahilan para kasuklaman ka. At bago pa tuluyang makaladkad ng lalaki ang babae, palayo, ay mabilis namang nakabangon si Drake para agawin at iligtas ang dalaga. Kahit si Raven ay nagulat dahil sa biglang paglapit ng binata sa kanya at bago pa siya makapalagay na suntok na ulit siya nito sa muka. Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Nag-aalalang tanong na sa kanya ni Drake. Oo, ayos lang ako. Sandali, Blight. Mag-uusap pa tayo. Please, Raven, tumigil ka na. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Ayoko ng gulo dahil matagal nang tahimik ang buhay ko. Please. Please lang, Raven. Huwag mo na sanang sirain ang masaya at tahimik kong buhay ng ilang taon ko ring pinaghirapang mabigay ko sa sarili ko. Nahanap na kita ulit eh. Bakit ngayon titigil pa ako kung kailan nahanap na kita ulit? Dahil hindi na nga ako babalik sa'yo. Hindi na nga kita mahal, okay? Bakit ba hindi mo maintindihan ang mga sinasabi ko? Matututunan mo naman ako mahalin ulit eh. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon, please. No, hindi na ulit kita kaya mahalin, Raven. May iba na akong mahal. Parang tumigil ang oras at ang lahat ng nasa paligid matapos na isigaw yon ng dalaga. Nagulat ang lahat sa kanilang narinig ngunit mas nagulat naman si Blight dahil sa kanyang sinabi. Maya-maya lang dumating ng mga gwardya at agad na nilapitan si Raven para pigilang makalapit ulit sa dalaga at kay Drake. Blight, please, balikan mo na ako. Nagbago na ako. Hindi na kita ulit sasaktan. Maniwala ka sa akin. Ayoko. Hinawakan ng dalaga ang kamay ng binata. Si Drake na ang mahal ko ngayon. At siya lang ang mamahalin ko. Hindi totoo yan! Alam ko nagsisinungaling ka. Ano ba bang gusto mong gawin ko para maniwala ka, ha? Hindi na kita kayang mahalin, Raven. Tumigil ka na, pare. Kung ayaw mo lumala ang gulo na to, tigilan mo na si Blight. Hindi na siya babalik sa'yo dahil hindi ko hayaang mangyari yon. Dahil sa nangyaring kaguluhan sa labas ng kumpanya, ay maraming empleyado ang nakiusyoso at nagusisa kung anong nangyayari. Maraming nagulat dahil sa kanilang nalaman, lalo nang ginawang pag-amin ni Blight at Drake tungkol sa nararamdaman nila sa isa't isa.
Tuluyan ng hinila ng mga gwardya paalis ang lalaki. Sinubukan pa nitong magpumiglas ngunit nabigulang din ito. Pinagmasdan pang maigi ni Blythe habang palayo si Raven. Isang malaking tinik ang natanggal sa kanyang tagiliran nang tuluyan na itong mawala sa paningin niya. Hey, ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan? Nag-aalalang tanong ni Drake. Ayos lang ako. Ikaw? Hinaplos ni Blythe ang pisngi ng binata na nasuntok kanina ni Raven. Ano ba kasing pumasok sa isip mo? Nakipagsuntukan ka sa lalaking yun. Di kasi siya makaintindi. Kinausap ko naman siya ng maayos pero mukhang kulang yun. Hindi ka na dapat nakisali sa gulo ko. Mahal kita, Blythe. Totoong sinabi ko sa iyo sa harap ng ex mo kanina. Mahal kita at seryoso ako ron. Kaya hindi ko matitiis na pabayaan ka na lang na magdusa dahil sa pangungulit niya. Mahal din naman kita, Sir Drake. Yun ang pinanghahawakan ko. Kaya meron akong lakas ng loob na harapin si Raven at ipagtabuyan siya. Mahigpit na nagyakapan ng dalawa sa harap ng maraming empleyado na nakamasid sa kanila. Bigla na lang napatili sa kilig si Missy na agad namang nasundan ng pagtili ng iba pa. Doon lang napagtanto ni na Blythe at Drake na ang daming empleyadong nanunood sa kanila ngayon. Anong ginagawa nyo? Get back to work! Malakas na sigaw ng binata dahilan para magtakbuhan ng mga empleyado papasok sa kumpanya. Oh talaga, kaya natatakot sa yung mga empleyado mo eh. Bakit gusto mo bang panoorin kanila? Gusto mo bang ipakita sa kanila na nagmamahalan tayong dalawa? Hindi na. Nakita't nalaman na rin naman nila kaya hindi na natin kailangan gawin yan. Okay, good. Basta ikaw, sa akin ka lang ha. Hindi ako marunong mag-share. Sa'yo lang naman talaga ako. Sino ba nagsabing meron ka pang kahati? Hinapit ni Drake ang bewang ng dalaga, dahilan para magkalapit sila. Mabuti na yung nagkakalinawan tayong dalawa. Simula nga ng araw na nagkaroon ng gulo sa labas ng kumpanya ni Drake, hindi na muling nagpakita pa kay Blythe si Raven. At dahil doon nagkaroon ng katahimikan ng bawat araw na lumilipas para sa dalaga, mas nagkaroon din sila ng pagkakataon ng binata na makasama at makilala ng lubusan ang isa't isa na siyang daging dahilan para mas lalong lumalim ang pagmamahalan nila. Hoy, ang sama mo nun mong makatingin dun sa waiter. Sita ni Blythe sa binata. Kulang na lang suntukin mo eh. Ano ba problema mo? Iba kasi yung tingin sa'yo eh. Pati ba naman yun? Pagsiselosan mo pa. Hindi na natin kontrolado kung paano titingin ng tao sa atin. Ayoko lang na may ibang lalaking tumitingin sa'yo ng ganun. Napabuntong hininga ang talaga. Huwag mo na lang siyang pansinin, okay? Wala naman akong pakialam sa kanila eh. Aba dapat lang. Kung ayaw mo magkaroon ulit ng gulo dito. Sa akin lang dapat nakatuon ang atensyon mo. Ewan ko sa'yo, mabuti pa kunin mo na yung mga order natin para makakain na tayo. Tumayo naman agad si Drake para sundin ang utos ng dalaga. At nang makalayo ito, saka naman nagkaroon ng pagkakataon ng magkaibigan para makapag-usap. Napansin na agad ni Blythe ang nakangiwing mukha ni Missy kaya naman hindi niya napigilang matawa sa kabila ng kanyang pagtataka. Oh, bakit naman ganyan ang mukha mo, te? Isinama mo ba ako rito? Para makita ko kung paano kayo maging sweet-sweetan sa isa't isa para maingit ako? Hindi no, sinabi ko naman sa'yo diba? Para sa lahat ng empleyado to. Dapat isaving table na lang ako. Baliw, kailangan kita rito kasi mababaliw ako kapag kaming dalawa lang ni Drika nandito. Bigla na lang lumapit si Mrs. sa dalaga. Hindi pa rin pala nagbabago si Sir no? Masyado pa rin siyang possessive pagdating sa'yo. Kung tingnan ko lang ng ibang lalaki parang manununtok na siya. Ganun ata talaga yan siya. Ayos lang sa'yo? Wala namang problema ron, hindi naman siya basta-basta nagwawala kapag nakakakita ng may ibang lalaking lumalapit sa akin. OA lang talaga siya at minsan nakakatakot magsalita pero hindi naman nagkakaroon ng gulo dahil doon. Parang dapat ata talaga akong maingit sa'yo, te. Sabi ko na nga ba type ka ni Sir nun pa man, ganun na siya sa'yo eh. Hayaan mo, kapag may nakilala kong lalaki na nababagay sa'yo, ipapakilala ko agad sa'yo. Napasimangot si Missy. Hindi na ako aasa sa pangako mong yan. Ni wala ngang ibang lalaki makalapit sa'yo eh. Paano ka pa makakakilala ng lalaking babagay sa akin? Sa bagay, may point ka nga naman. Nagtawanan ng magkaibigan at sakto namang nakabalik na si Drake daladalang pagkain nila. Dahil naging matagumpay ang bagong proyekto ng kumpanya ng binata, nagkaroon sila ng isang maliit at simpleng selebrasyon. Kaya sila nasa isang restaurant ngayon kasama ang halos lahat ng empleyado ng kumpanya. Wala nang ibang mahihiling pa si Blythe dahil masaya na ang bawat araw na lumilipas sa piling ni Drake. At habang tumatagal ay mas lalo pang nagiging malalim at matibay ang pagmamahalan nilang dalawa hanggang sa magkatuluyan din sila. Nanatili pa rin bilang sekretarya ni Drake ang dalaga dahil ito na rin ang kahilingan niya.
Ano to? Para saan to? Gulat at hindi makapaniwalang tanong ni Blythe. Ito na magiging bahay natin. Bahay natin? As in bahay nating dalawa? Oo, bakit? Nagustuhan mo ba? Bakit? May bahay naman ako may bahay ka rin. Gusto ko lang meron tayong dalawang bahay kung saan magkasama tayong titira kapag naging mag-asawa na tayong dalawa. Paano kung hindi tayo naging mag-asawa, Aber? Wala ka namang bang choice Magpapakasal ka sa akin sa ayaw o gusto mo man. Ay wow, sa pilitan. Kung magpapapilit ka, Bakit naman pumili ka agad? Hindi pa naman tayo magpapakasal, no? mas mabuti na yung maaga tayong makapagpundar para hindi mahirap sa hinaharap. Isa pa, malapit na rin man tayo magpakasal Ha? Anong malapit? Ilang buwan pa lang simula nang sinagot kita, ha? Ikaw lang naman ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Ngayon pa lang sigurado na akong ikaw ang pakakasalan ko. Kahit na, masyado pang maaga para bumili ng ganitong bahay. Sabihin mo na lang kasi kung nagustuhan mo o hindi. Napamaang na lang ang dalaga sa katuluyang pumasok sa loob ng bahay. Hindi niya maitago ang kanyang pagkamangha dahil sa ganda ng bahay. Simple lang din ito ngunit may 3 palapag at malawak na sala. Hindi tuloy maiwasang ma-excite na tumira sa bahay na to. Oo, nagustuhan ko. Gusto mo na bang tumira rito? Ano ba sinasabi mo? Ang akala ko ba kapag naging mag-asawa... Hindi na natapos ni Blythe ang sasabihin dahil nang lingunin niya ang kanyang nobyo ay nakaluhod na ito at may hawak na maliit na kahon. Napatakip sa bibig ang dalaga sa kaunti-unting namuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Pwede naman na tayo magpakasal agad, di ba? Pag nangyari yun, magiging mag-asawa na tayo. Pwede na tayong tumira rito. Drake, Blythe, hindi ko alam kung anong ginawa mo sa akin pero isa lang masasabi ko. Mahal na mahal kita. At handa na akong makasama ka sa araw-araw habang buhay. Ayoko nang magsayang ng oras. Kaya naman ito na ngayon. Nakaluhod na ako sa harap mo. May hawak na singsing. binuksan ng binatang hawak niya ang kahon at doon ay tumambad kay Blythe ang isang magandang singsing. Hindi ko alam anong gagawin ko kapag nawala ka pa sa akin. Mahal na mahal kita, Blythe. Will you marry me? Tuluyan ng umagos ang mga luha ng dalaga dahil sa narinig niya. Mahal na mahal din kita, Drake. Kaya, oo, I will marry you. Mabilis na tumayo ang binata at agad na lumapit kay Blythe. Parehong mababakas ang tuwa sa kanilang mga mukha habang nakatitig sila sa isa't isa. Sabay ring nabaling ang tingin nila sa singsing na hawak ni Drake. Kaya mas lalo pang lumawak ang ngiti sa kanilang mga labi habang dahan-dahang isinusuot ng binata ang singsing sa daliri ni Blythe. Salamat. Salamat dahil minahal mo ako at pinili mo ako na makasama habang buhay. Halos pabulong, nasambit ni Drake nang yakapin niya ng mahigpit ang dalaga. Gagawin ko lahat para magkaroon tayo ng masaya at matibay na pamilya. Gagawin ko lahat para mapasaya kita. Hindi ko sasayangin ang binigay mong tiwala at pagmamahal sa akin. Ako rin, Drake. Gagawin ko ang lahat para masuklian ang lahat ng pagmamahal mo. Gusto ko ring mapasaya ka, kaya handa rin akong gawin ang lahat para magawa yun. Makasama lang kita, masaya na ako. I love you, Drake. I love you too, Blythe. Ilang buwan din ang naging paghahanda ni na Blythe at Drake hanggang sa di nagtagal ay tuluyan na rin silang nakapagpakasal. Walang paglagyan ang tuwa nilang dalawa at pareho silang nasasabik sa panibagong yugto ng kanilang pagsasama. Napuno ng saya, pagmamahalan ang kanilang buhay at mas lalo pang naging matibay ang kanilang pagsasama sa paglipas ng panahon. Iba-iba talaga ang paraan na magiging dahilan para makilala at makatagpo natin ang taong nakatadhana para sa atin. Katulad ni Blythe, ang pagiging possessive pala ng boss niya na si Drake, ang paraan para magpahiwatig na para sila sa isa't isa. Nagkaroon man ng balakid, sa huli ay silang dalawa pa rin ang nagkatuluyan dahil mas pinili nilang ipaglaban ang kanilang pagmamahalan. Tunay ngang walang makakatalo sa dalawang pusong nagmamahalan basta't magkasama nitong haharapin ang mga suliraning darating sa kanila. Dear listeners, dito na po nagwawakas ang isa na namang napakagandang kwento ng pag-ibig ni Blythe at ni Drake na sinulat ni Papa P. Naway nasiyahan kayo sa kwentong handog namin ngayong araw. Balik po kayo ulit para sa susunod na kwentong ihahandog namin para sa inyo dito lang sa Miss CJ Stories. At muli po, ito ang inyong Miss CJ. Palaging nagpapasalamat sa patuloy niyong pagsuporta at pagtangkilik sa mga kwentong handog namin para sa inyo. Hanggang sa muli, paalam!